Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Para kay Kelly Fitzgibbons, tila perpekto ang buhay sa tahimik na noon ng Woodman Coat. Sa edad na 40, kasama niya ang kanyang partner na si Robert at ang kanilang dalawang magagandang anak na babae sa isang maaliwalas na hiwalay na bahay sa West Sussex. Ang 4 na taong gulang na si Ava ay masigla at parang isang munting anghel at madalas sabihin sa sino mang makikinig na nais niyang maging prinsesa paglaki. Samantala, ang 2 taong gulang na si Lexi ay pilya at palabiro na may kulot na buhok na siyang tatak ng pamilyang Fitzgibbons, kaparehong-kapareho ng buhok ng kanyang ina. Si Kelly ay nagtatrabaho bilang isang part-time na legal secretary at araw-araw niyang kinakausap ang kanyang kambal na kapatid na si Emma. Sa kanyang Facebook bio, simple lamang ang nakasulat, "Lubos na nagmamahal sa aking mga baby girls. Sa paningin ng iba, isa silang masaya at mapagmahal na pamilya." Ipinapakita ng kanyang social media ang mga nakangiting mukha, mga araw ng pamamasyal, at mahahalagang sandali kasama ang kanyang mga anak. Ngunit, sa likod ng mga perpektong posto na iyon, may mas madilim na katotohanan hindi kailanman ibinahagi ni Kelly sa kahit kanino, kahit sa kanyang kambal na kapatid. Noong ika-29 ng Marso 2020, habang pumapasok ang Britain sa unang COVID lockdown, ang katotohanan iyon ay sasabog sa paraang hindi maisip ng sinuman. Sa loob lamang ng isang gabi ng karahasan, ang dating mapagmahal na pamilyang ito ay tuluyang magwawakas, dulot ng mismong lalaking inaasahang magpoprotekta sa kanila. Ipinanganak si Kelly Fitzgibbons noong ika-30 ng Disyembre 1979 sa St. Richard's Hospital sa Chichester, 7 minuto lamang matapos isilang ang kanyang kaparehong kambal na si Emma. Lumaki ang magkapatid sa Heather Close, West Ashling, at ayon kay Emma, ang kanilang kabataan ay payapa, masaya, at halos perpekto. Magkasama silang pumasok sa Farrington Primary School at Bourne Community College, kung saan madalas silang bumuo ng mga sayaw at magtanghal ng mga dula para sa kanilang pamilya. Sa isang home video sa taong 1996, makikitang nagsasayaw ang hindi mapaghihiwalay na kambal sa kantang Wannabe ng Spice Girls. Matagal nang pinapangarap ni Kelly ang magkaroon ng mga anak at nang dumating sina Ava at Lexi, sila na ang naging buong mundo niya. Inilarawan siya ng lahat bilang mabait, maalaga, masayahin at laging may ngiti sa labi. Ayon kay Emma, si Kelly ang taong pinakanakapagpapatawa sa kanya. Para sa kanilang pamilya, siya ang sentro at puso ng lahat ng kanilang ginagawa. Si Robert James Needham, 42, isang self-employed na builder na nagpapatakbo ng RJ Needham Building Services sa Duffield Lane, Emsworth. Ang mga nakakakilala sa kanya ay naglalarawan sa kanya bilang tahimik at maalalahaning tao, laging handang tumulong kapag may nangangailangan. Para sa kanyang pamilya, isa siyang tahimik at maunawaing anak at kapatid. Sinasabing si Ava ay isang tunay na daddy's girl. Mahigit 1 dekada nang magkasama ang magpartner at naninirahan sila sa Duffield Lane, Woodman Coat, kasama ang 77 years old na ina ni Robert na si Maureen, na siyang may-ari ng bahay. Sina Robert, Kelly at ang mga bata ay nakatira ng walang binabayarang upa, habang si Robert naman ay abala sa pagpapagawa ng extension para sa pamilya. Ang bahay na tinatayang nagkakahalaga sa pagitan ng €500,000 hanggang €600,000 ay dati nang ginamit bilang isang care home na pinapatakbo ng kanilang pamilya. Sa panlabas na anyo, maayos ang kanilang kalagayang pinansyal. 25 araw lamang bago ang trahedya noong ika-4 ng Marso 2020, nakabili pa sila ng kanilang ikalawang buy-to-let na investment property. Inayos din nila ang kanilang mga mortgage upang ang kita mula sa unang paupahang ari-arian ay sapat na para tustusan ang parehong property.
Sa paningin ng lahat ng nakakakilala sa kanila, isa silang masaya at mapagmahal na mag-asawang nagpaplano para sa kinabukasan. Ngunit madalas, mapanlin lang ang mga nakikita. Ang mga sumunod na lumitaw ay nagbigay ng ibang larawan ng buhay na nagaganap sa likod ng saradong pinto. Ang construction company ni Robert ay isinara noong Oktubre 2019, 5 buwan bago ang krimen. Dahilan upang mailarawan siya ng isang saksi bilang isang builder na walang trabaho. Unti-unting bumibigat ang kanilang mga suliraning pinansyal. Humiram ang magpartner ng humigit kumulang 20,000 euro mula kay Maureen. May utang si Kelly na 3,000 euro sa credit card, habang si Robert naman ay may 14,000 euro na utang sa bangko. Ang mga text message na sinuri sa sumunod na investigasyon ay nagbunyag ng nakakabahalang kalagayan sa kanilang relasyon. Ipinakita sa mga mensahe ni Kelly na si Robert ay madaling magalit at madalas sumigaw. Sa isang palitan ng mensahe, nakiusap si Kelly na maging maayos siya, lalo na sa harap ng mga bata. Sinabi rin niyang kinatatakutan niya ang umuwi. Nakiusap siya na huwag isara ng malakas ang pinto at huwag sumigaw. Sa isa pang mensahe, sinabi ni Kelly na umiiwas muna siya dahil kitang-kita niya kung gaano kagalit si Robert. Madalas ding mawala si Robert ng ilang araw na iniiwan si Kelly na mag-isa sa pag-aalaga sa kanilang maliliit na anak. Ipininta ng mga mensahe ang larawan ng isang babaeng palaging nag-iingat sa bawat kilos dahil sa init ng ulo ng kanyang partner. Pinakamahalaga sa lahat, noong 5 ng Pebrero 2020, nagpadala si Kelly kay Robert ng isang mensahe sa WhatsApp na kalaunan ay magiging nakapanghihilakbot kapag binalikan. Isinulat niya, "Sa tingin ko, kailangan muna nating magpahinga at tingnan kung ano ang mararamdaman nating dalawa." Sumagot si Robert ng, "Kung ganyan talaga ang nararamdaman mo." Ayon sa mga ulat, nagkasundo ang magpartner na subukan ang isang pansamantalang paghihiwalay upang ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit kailanman ay hindi ibinahagi ni Kelly ang mga problemang ito sa kahit kanino. Kalaunan ay sinabi ng kanyang kambal na si Emma, "Hindi kailanman sinabi sa akin ni Kelly na naging marahas si Robert sa kanya o sa mga bata sa anumang paraan. Akala ko maayos ang lahat." Ang pananahimik na ito ay magpapatunay na may malubhang kahihinatnan. Nagdurusa si Kelly ng mag-isa. Pinananatili ang ilusyon ng isang perpektong buhay pamilya habang lihim na tinitiis ang mga nararanasan. Nakalaunan ay sinabi ng mga eksperto bilang mga palatandaan ng emosyonal na pang-aabuso at kontrol sa pag-uugali. Sa likod ng kanyang tahimik na anyo, si Robert Needham ay may sarili ring pinagdaraan ng mabibigat na suliranin. Noong dekada 90, habang binatilyo pa siya, ginamot siya dahil sa depresyon at muli noong 2003 at sa taong 2013, nagpakonsulta siya sa kanyang GP dahil sa stress na may kaugnayan sa trabaho at may naitalang kasaysayan ng mga pag-iisip na may kinalaman sa pagpapatiwakal. Pinaka-nakababahala sa lahat ay ang kanyang matagal ng paggamit ng cocaine. Sa taong 2017 hanggang 2018, humingi siya ng medikal na tulong dahil sa pananakit ng kanyang ilong at sinabi kay Kelly na ito ay dulot lamang ng alikabok at ang mga debris mula sa kanyang trabaho sa konstruksyon. Ngunit ayon sa isang ENT consultant, ang tunay na sanhi nito ay pinsalang dulot ng cocaine sa kanyang mga daanan ng ilong. Hindi kailanman nalaman ni Kelly ang katotohanan. Ang pagsusuri sa buhok na isinagawa matapos ang kanyang pagkamatay ay magpapatunay ng paggamit ng cocaine sa loob ng 3 buwan na humantong sa mga pagpaslang. Sa mga araw bago ang mga krimen, gumawa si Robert ng 3 hindi matagumpay na pagtatangka na makabili ng cocaine. Sa taong 2016, matagumpay na nag-apply si Robert Needham para sa isang shotgun license. Pagsapit ng 2017, nabigyan din siya ng firearm certificate. Ang mga naganap sa proseso ng aplikasyon na iyon ay kalaunan ilalarawan
bilang sunod-sunod na pagkukulang na naglantad ng malalaking kahinaan sa sistema ng pagbibigay ng lisensya sa baril sa Britain. Nang mag-apply si Robert para sa kanyang shotgun certificate sa Hampshire Police, nagsinungaling siya sa application form tungkol sa ilang mahahalagang detalye. Hindi niya ibinunyag na nakatanggap siya ng police caution sa edad na 25 dahil sa pagkakasangkot sa pagnanakaw ng bisikleta. Inamin niya ang kanyang naging gamutan para sa depresyon, ngunit hindi niya binanggit ang kanyang pagbisita sa GP noong 2013 na may kaugnayan sa stress sa trabaho. Nang bumisita ang isang firearms inquiry officer kay Robert para sa obligadong panayam sa bahay, hinarap siya tungkol sa mga hindi isinamang impormasyong ito. Ipinahayag ni Robert na ang kanyang partner na si Kelly umano ang nagsagot ng form dahil hindi raw siya mahusay magsulat. Ngunit kalaunan ay kinumpirma ng pamilya ni Kelly na malinaw na sulat kamay ni Robert ang nasa application form. Nang tanungin pa tungkol sa hindi idineklarang police caution, sinabi ni Robert na hindi niya ito inakalang mahalaga dahil matagal na raw itong nangyari. Sa kabila ng pagkakatuklas na nagsinungaling si Robert sa kanyang aplikasyon, ipinagkaloob pa rin ng pulisya ang lisensya. Iminungkahi ng opisyal ang pagpapadala ng isang disclosure warning letter na magbibigay babala laban sa hindi pagsisiwalat ng impormasyon sa mga susunod na aplikasyon. Gayunman, ang liham na iyon ay hindi kailanman na ipadala. Nawala ito sa proseso nang mailipat ang kaso mula Hampshire Police patungo sa Sussex Police. Sa taong 2017, nang mag-apply si Robert para sa firearm certificate, hiniling sa kanyang GP surgery na magbigay ng komento tungkol sa kanyang pagiging angkop. Tumugon ang klinika na wala silang kakayahang magsumayti ng opinyon. Sa kabila nito, ipinagkaloob pa rin ang lisensya. Pagsapit ng 2019, naibenta na ni Robert ang lahat ng kanyang mga baril at wala na siyang pag-aari ni isa man. Sa loob ng 9 na buwan, isa siyang lisensyadong gun owner na walang hawak na baril. Ngunit magbabago iyon pagsapit ng March 2020. Pagsapit ng March 20, 2020, ang mismong araw na pumasok ang Britain sa unang COVID lockdown, pumasok si Robert Needham sa isang rehistradong firearms dealer at bumili ng isang shotgun. Sinabi niya sa nagbebenta na gagamitin niya ito sa pagpapaputok sa mga kalapati. Hindi siya bumili ng bala sa araw na iyon. Ngunit kalaunan ay may natagpo ang isang bag ng shotgun cartridges sa hapagkainan ng pamilya. Makalipas lamang ang 9 na araw, ang legal na biniling sandatang iyon ay gagamitin upang tapusin ang isang buong pamilya. Ang huling weekend ng March 2020 ay panahon ng pangamba at kawalan ng katiyakan para sa buong Britain. Kakapasok pa lamang ng bansa sa lockdown at ang mga pamilya sa lahat ng panig ay unti-unting umaangkop sa isang bagong realidad. Para sa pamilyang Needham, iyon na pala ang huli nilang weekend na magkakasama. 2 araw bago ang krimen, araw ng Biyernes, ika-27 ng Marso, nagpost si Kelly sa Facebook ng mga larawan mula sa isang family walk sa Kanayunan na may caption na, "Ang lakad namin para sa araw na ito." Kalakip ang isang heart emoji. Ang pamamasyal na iyon ay hindi pangkaraniwan. Bihirang sumama si Robert sa ganitong mga gawain. Mas pinipili niyang manatili sa bahay o magtrabaho. Kinabukasan, nag-order ang pamilya ng Chinese takeaway. Ang delivery driver na naghatid nito sa kanilang pintuan ang siyang huling taong nakakita sa kanila ng buhay. Noong gabing iyon, bandang 6:20 ng gabi, sumali si Robert sa isang FaceTime call na inilarawan ng kanyang half-sister bilang maayos at kalmado. Wala namang kakaiba o kahina-hinalang napansin. Matapos ang tawag, pinatulog na ang mga bata. Ang hindi alam ng lahat, mas maaga sa araw na iyon, ay abala si Robert sa pagbubuo ng isang playhouse sa Hardin para kina Ava at Lexi. Binubuo niya ang isang bagay na hindi na kailanman malalaruan ng kanyang mga anak. Ang masaklap, alam niyang hindi na nila ito makikita. Sa paglipas ng gabi,
gumawa si Robert ng maliliit na donasyong pangkawang gawa para sa Red Cross at isang shelter. Isang kilos na lubos na kakaiba sa kanyang nakasanayang asal. Bandang 11:45 ng gabi, nagpadala siya sa isang kaibigan ng isang biro na video clip na may temang pagpapatiwakal kung saan ipinapakita ang isang lalaking tumatawa matapos mamatay ang kanyang asawa bilang bahagi ng isang kasunduan. Ang ina ni Robert na si Moren na nakatira sa ibang bahagi ng ari-arian ay kalaunang nagsabi sa mga investigador. Makalipas lamang ang tawag, may narinig akong malakas na tunog na parang may bumagsak o nabangga. Pagkatapos noon, may narinig akong pagkalabog. Inakala niyang ang mga ingay ay galing sa mga bata na naglalaro o tumatalon sa mga kasangkapan, isang bagay na hindi naman kakaiba sa bahay na may maliliit na bata. Ang hindi alam ni Moren ay sa gabing iyon o sa madaling araw na sumunod, ginamit ni Robert ang kanyang shotgun upang sunod-sunod na paslangin ang kanyang buong pamilya bago niya ito itinutok sa kanyang sarili. Aabutin ng halos 24 oras bago matuklasan ng sino man ang nangyari. Pagsapit ng linggo ng gabi, nagsimulang mag-alala ang pamilya ni Kelly. Hindi siya sumasagot sa kanyang telepono at hindi ito karaniwan. Araw-araw, walang palya, ay nakakausap niya ang kanyang kambal na kapatid. Ang katahimikan ay labis na nakakabahala. Bandang 6:45 ng gabi noong ika-29 ng Marso, dumating sa bahay ang tiyuhin ni Kelly na si Ronald Peacock. Matapos siyang tawagan ni Moren na nag-aalala rin sa kalagayan ng pamilya. Nang walang sumagot sa pintuan, nagpasya siyang tingnan ang loob ng bahay. Umakyat si Peacock sa pamamagitan ng isang bukas na bintana, papasok sa silid-tulugan ng mag-asawa. Ang kanyang natagpuan sa loob ay isang tagpong habambuhay na mag-iiwan ng bakas sa kanyang alaala. Magkatabing nakahiga sina Ava at Lexi sa ilalim ng kumot sa double bed ng kanilang mga magulang. Suot pa ang kanilang mga pajama. Si Kelly ay nasa sahig malapit sa pintuan ng silid-tulugan. Si Robert naman ay nasa pasilyo. Hawak ang shotgun na nakatutok sa kanyang ulo. Patay rin ang alagang Staffordshire Bull Terrier ng pamilya na si Billy. Agad na tumawag si Peacock sa 999. Ilang minuto lamang ang lumipas na puno ng mga sasakyan ng pulis at ambulansya ang tahimik na yon ng Woodman Coat. Ngunit huli na ang lahat para may mailigtas pa. Nagbukas ang Sussex Police ng isang murder investigation na tinawag na Operation Cotton. Ang lawak ng trahedya ay ikinagulat kahit ng mga veteranong pulis. Pinamunuan ni Detective Chief Inspector Charlotte Rimmer ang investigasyon na kalaunan ay kikilalanin bilang isa pinakamalalalim at pinakamaingat na pagsusuri sa isang domestic homicide sa makabagong kasaysayan ng Britain. Ang mga post-mortem examination na isinagawa noong 2 at 3 ng Abril ay naglantad sa bigat ng nangyari. Natukoy ng ballistics expert na dumalo sa lugar na 6 na putok ang pinaputok at lahat ay tumama sa kanyang mga target. Walang palatandaan ng agawan o pakikipagbuno sa baril. Ipinakita ng ebidensya na si Kelly ay ganap na nagulat sa mga ginawa ni Robert. Ibinunyag din ng investigasyon ang mahahalagang detalye sa timeline. Ang mga pagpaslang ay naganap matapos ang FaceTime call noong Sabado ng gabi. Ngunit ayon sa forensic evidence, posibleng nangyari ito sa umaga. Ang tiyak lamang, pinaslang ni Robert ang kanyang partner at mga anak bago niya wakasan ang sarili niyang buhay. Isinagawa ang buong inquest sa Horsham Coroner's Court mula July 11 hanggang 15, 2022 sa pamumuno ng Assistant Coroner na si Bridget Dolan QC. Inamin ng mga opisyal ng pulisya na sa ilalim ng kasalukuyang mga alituntunin, hindi sana naaprubahan ang aplikasyon ni Robert para sa gun license. Mariing binatikos ng coroner ang kakulangan ng masusing pagsusuri at binigyang din na walang anumang tala na sinuri
o kinuwestiyon ng maigi ang kanyang mahihinang paliwanag. Sa kanyang konklusyon, sinabi ng coroner, ang tanging taong responsable sa pagkamatay ng kanyang pamilya ay si Robert Needham. Gayunman, inamin din niya ang isang bagay na labis na bumigat sa damdamin ng pamilya. Lubos akong nagdadalamhati na ang inquest na ito ay hindi nakapagbigay ng sagot kung bakit nangyari ang karumaldumal na trahedyang ito. Tumanggi ang kambal ni Kelly na si Emma Ambler na hayaang mawalan ng saysay ang pagkamatay ng kanyang kapatid at mga pamangkin. Itinatag niya ang Kelly Fitzgibbons Foundation at walang pagod na nangampa niya para sa mas mahigpit na batas ukol sa mga baril. Nakipagpulong si Emma sa mga opisyal ng Home Office, kabilang sina Jess Phillips at Dame Diana Johnson. Ilang ulit siyang lumabas sa BBC Breakfast at ITV News, naging trustee ng Killed Women Charity, at dumalo sa House of Commons upang talakayin ang mga pagbabago sa sistema ng pagbibigay ng lisensya. Malinaw ang kanyang mga panawagan. Tanggihan ang mga aplikanteng nagsisinungaling. Huwag bigyan ng lisensya ang may paulit-ulit na depresyon. Ipatupad ang taunang pagsusuri sa halip na kada 5 taon at gawing obligado ang pag-uulat ng mga GP tungkol sa mahahalagang pagbabago sa kalusugan. Ayon kay Emma, kung hindi siya nabigyan ng firearms license, malaki ang posibilidad na buhay pa rin ang aming pamilya ngayon. Nang maglunsad si Emma ng isang fundraising campaign para sa isang memorial bench na may target na €800, umabot sa €7,400 at €30 ang nalikom na donasyon. Ang bench ay inilagay sa Bosham Football Club, lugar kung saan ginugol ng kambal ang malaking bahagi ng kanilang kabataan. At noong August 2025, nagbunga rin sa wakas ang maraming taong walang humpay na kampanya ni Emma. Inanunsyo ng Home Office ang malawakang mga reforma sa firearms licensing na hayagang binanggit ang Woodman Code bilang isa sa mga dahilan ng mga pagbabagong ito. Ayon sa Policing Minister na si Dame Diana Johnson, ang mga nangyari sa Woodman Code noong 2020, sa Plymouth noong 2021, at sa iba pang mga kaso ay nagsisilbing malungkot na paalala kung ano ang maaaring mangyari kapag napunta ang mga sandatang ito sa maling mga kamay. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.